Ito ho ang mensahe natin, John chapter 1 verse 35 to 42. The title of this message, Come and See, this is the powerful invitation of Jesus Christ. Yan ang kabuuan ng mensahe natin ngayon. Once na tinanggap mo ang imbitasyon ng Panginoon, dapat mayroon ka may experience na power. Alam niyo ba may kapangyarihan? Pag narinig mo ang imbitasyon ng Panginoon at lumapit ka sa Kanya, tumugon ka sa imbitasyon ng Panginoon, may mangyayari sa iyo. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nung sinabi ng Panginoon, halika, kay Pedro, lumakad siya sa tubig na mayroong himalang nangyari. Si Lazaro, nung sinabi ng Panginoon, lumabas ka o halika, nabuhay yung patay. May something na sinasabi ang Panginoon sa oras na ito. Naniniwala ko, ito ang mensahe ng Panginoon dahil marami sa atin sa oras na ito ang maaaring nandito ngayon sa simbahan, pero ang layo mo sa Panginoon. Mag-amen ba tayo dyan? Maaaring nandito ngayon tayo sa church, pero ang layo natin kay Jesus. Then wala tayong tatanggap na power. Kailangan natin ngayon sa oras na ito lumapit sa Panginoon. Yun ang gagawin natin. Okay? The passage of John chapter 1 verse 35 to 42 holds profound significance. Okay? Pag sinabi yung profound significance, may malalim na kahulugan. Sabi ko sa inyo kanina, binabasa lang natin kanina, parang normal lang na senaryo. Pero kung may malalim na kahulugan, within the context of the New Testament, in the broader narrative of the Gospels, this portion of Scripture introduces us to the early stages of Jesus' public ministry and the calling of His first disciples. So John chapter 1, dyan po makikita natin yung kauna-unahang mga disipulo na tinawag ni Jesus Christ. Yung chapter 35 verse 32, pag may Bible kayong daladala, nakalagay dyan, mga unang disipulo na tinawag ni Jesus. Okay, it is a rich text. Okay, malaman. Pag sinabi kong rich text, ibig sabihin malaman. That reveals the transition from John the Baptist ministry to the ministry of Jesus. Ito na ho, magkakaroon na ng transition. Magkakaroon na ng pagbabago. Magkakaroon na ng paglipat ng ministry from John the Baptist to Jesus Christ. Sabi ng Biblia, si Juan ay pinauna ng Diyos para patagin, linisin ang daraanan ni Jesus Christ. Nung parating na si Jesus, natapos na ang mission niya, nung nabautismo na si Jesus, patapos na ang ministry ni John. Kanino mapupunta? Lilipat na kay Jesus. Kaya pala, nung nakita ng mga disipulo, yung dalawang disipulo na kasama ni John the Baptist, wala lang kay John the Baptist, na yung disipulo niya lumipat kay Jesus, naunawaan ni John the Baptist, ito na yung realidad. Patapos na yung ministry ko, papunta na kay Jesus. Sabi ng Bible, sabi ni John the Baptist, ako ang mababa, si Jesus ang may taas. Okay? So may transition na nangyari, kaya malaman ho ang mensahe na yan. Okay? From John the Baptist ministry to the ministry of Jesus. Okay? The recognition of Jesus as the Messiah. Dito rin pinakita kung paano kinilala si Jesus Christ bilang Mesias. At lastly, and the immediate response of those who would become His closest followers. Ang kagandahan kay Jesus Christ pag nagtawag, hindi pa ulit-ulit na tinatawag. Nung sinabi ng Panginoon sa mga mangingisda, sa apat na mangingisda, hali kayo o follow me, sumunod kayo sa akin, hindi niya na inulit. Nung sinabi ni Jesus Christ sa mga mangingisda, sumama kayo sa akin, hindi na inulit. Ang mga taong tinawag talaga ng Panginoon, kahit hindi na paulit-ulit na sabihin sa Kanya, yung salitang follow me, dahil alam mo si Jesus Christ ang tumawag sa iyo, then yung response mo, walang rason. Hindi sinabi ng mga disipulo na to, ng mga mangingisda na to, teka lang, tapusin ko lang muna tong linisin yung lambat, teka lang, papaalam lang ako kay nanay, kasi may mga magulang pa sila at the time, pero mayroon na silang asawa at mga anak. Pero dito ho, pagtawag ng Panginoon, ang bilis ng response ng mga disipulo, iniwan yung master nila, si John the Baptist, sumunod kay Jesus Christ, then, the rest is history. Yun na yun nangyari. Okay? So, sabi ko sa iyo, ito ang mensahe ng Panginoon, come and see the powerful invitation of Jesus Christ. The moment na narinig mo ang imbitasyon ng Panginoon, at ito na ngayon, nandito ka sa simbahan dahil inimbitahan ka ni Jesus. Ang problema na lang natin na i-deal sa oras na ito, bakit walang transformation na nangyayari sa buhay natin? Bakit walang power? Kung powerful na nag-invite sa atin, may power dapat na nangyayari sa buhay natin. Then, ang question, bakit wala pa rin nagbabago sa buhay natin? Then, aalamin natin kung bakit. Tanong, why Jesus Christ's invitation is powerful? Bakit kaya? Okay, nakalagay dito, bakit iba ito sa lahat ng paanyaya? Marami naman nag-invite sa atin. Marami naman yung umakay sa atin, pero bakit yung
paanyaya at imbitasyon ng Jesus Christ ay iba sa lahat ng mga paanyaya. Hindi kaya dahil, Pastor, siguro ang sagot yan, dahil Diyos siya. Pwede. Diba, magkaiba naman siyempre, pag nagyakag ang tao, sa yakag ng Diyos, magkaiba. Pwede yun ang sagot. Pero siyempre, bibigyan natin yan ng emphasis dito sa mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng text. Number 1, why Jesus Christ's invitation is powerful. Number 1, because it is able to answer or respond to people's questions and needs. Yan ho ang unang kapangyarihan. Once na narinig mo ang invitasyon ng Panginoon, once na narinig mo ang paanyaya ng Panginoon, ito ang unang sagot. Bakit makapangyarihan siya? Dahil siya ho ay may kakayanan na sagutin ang lahat ng malalalim na tanong at tumugon sa lahat ng malalalim na pangangailangan ng isang tao. Alam niyo ho ba mayroon tayong malalim na pangangailangan? Kahit mayroon ng isang taong pera, kahit ang isang tao ay mayaman, mayroon ng masayang buhay, pero something na kulang pa rin. Then si Jesus Christ, yung imbitasyon ni Jesus Christ, may kapangyarihan siyang pumuno doon sa kakulangan na yon. At pag once na napuno na yon, hindi ka na maghahanap sa labas. Amen po ba? Lagi ko sa inyo binabanggit, okay? Parang minsan, Pastor, wala kaming pera, nagkukulang. Pero may something sa kaloob-looban mo na pumupuno sa iyo na yun ang hindi maipaliwanag sa buhay ng mga Kristiyano na totoo. Kahit ang daming umaaway, nanluloko, ang daming mga umaapi sa atin, something sa kaloob-looban natin, may parang sumasapat. Yun yung kayang gawin ng imbitasyon ng Panginoon na tinanggap natin. Amen o? Because it is able to answer or respond to people's question and needs. Okay, sabi doon kanina sa text natin, sa verse 38, Rabbi. Yung salitang Rabbi ay Hebrew word. So pag sinerch niyan, Hebrew word yan, Rabbi. Alam yan ng mga Israelita. Ang ibig sabihin niyan, kanina nabasa natin teacher. Isipin nyo, si Jesus Christ ang kausap nila, pero ang sabi agad ng mga Israelita, mga disipulo ni Jesus Christ, Rabbi. Isipin nyo, nirecognize nila si Jesus lang ang makapagtuturo sa atin nang hindi na ituro sa atin ni John the Baptist. Nakaka-open ho yan. Kung narinig ni John the Baptist at the time, ano naman itong mga disipulo na to? Pero dahil nga si John the Baptist ay sanay na, at alam niya na si Jesus Christ talaga ang pinaka-the best na master, at si Jesus ang totoong rabbi, wala lang kay John the Baptist. Si John the Baptist ay pinauna ng Diyos Ama para ayusin ang lalakaran ni Jesus. Rabbi, sabi dito ng mga disciple, which is parang pag tinignan niyo yung word na, where are you staying? Pag binasa niyo yung word na, where are you staying, saan po kayo nakatira? Parang ang iisipin natin, pag binasa natin yung Bible, parang napaka-common na tanong. At ang gusto natin, pag common ang tanong, common ang sagot. Pero ito ho, pag sinabing, where are you staying, may malalim silang nais malaman kay Jesus. Hindi lang basta po yan, saan po kayo nakatira? Hindi po. May malalim silang pakay. So they came and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the 10th hour. Alas 4 ng hapon, sabi nun sa Tagalog. So sabi nila, Panginoon, saan po kayo nakatira? Then sabi ng Panginoon, nandito kayo. Yun yung message natin. Sabi, hali kayo at makikita nyo. Hali kayo at tingnan nyo. Yun ang message natin. Nung nagtanong sila, kaya yun ang una nating puntos, ang pag-imbita ng Panginoon ay sumasagot sa mga tanong na malalalim at tumutugon sa mga pangangailangang malalalim. Dahil itong mga disciple na ito, nangangailangan sila ng matinding uhaw sa Diyos. Bakit ko po nasabi yan? Sabi dito, kaya nitong sagutin kahit ang pinakamalalim na tanong. Kasi ang tanong talaga dito ng mga disipulo ni John the Baptist, na naging disipulo ni Jesus Christ, kayo po ba talaga ang anak ng Diyos? Yung salitang, saan po kayo nakatira, ang tinutukoy nila, kayo ba talaga ang anak ng Diyos? Malalim. Diba? Parang ang babaw ng salitang, saan ka nakatira, pero ang pinupuntirya mo, kaya ka pupunta doon sa bahay, aalamin ko talaga kung tunay yung sinasabi ni John the Baptist. Kung ito ba talaga ang anak ng Diyos. Kaya nitong sagutin ang pinakamalalim na tanong, kaya nitong tumugon sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao. Ano ang pinakamalalim na pangangailangan ng tao? Hindi lang pagkain, hindi lang damit, kundi kaligtasan. Okay? Tingnan nyo ang sabi, paalala. Ang mga lumalapit kay Jesus ay tumatanggap na maraming benepisyo. Yun ang sabi ko sa inyo kanina, tayo ho,
in-invite tayo ng Panginoon, pumunta tayo sa simbahan ni Jesus, then dapat ang mga benepisyo na to, meron dapat tayo. Anong unang benepisyo? Kapatawaran ng mga kasalanan at pakikipagkasundo sa Diyos. Tayong lahat na nandito na sa simbahan, praise the Lord, pinatawad na tayo ng Diyos. Amen po ba? Wala na ho nandito ngayon na hindi na pinatawad ng Panginoon. Lahat tayo na nandito, paid na ang kasalanan dahil pinatawad na tayo ni Jesus. Dahil yung imbitasyon niya, nag-cause sa atin ng kaligtasan. Pangalawa, tapos na tayo sa pagiging kaaway ng Diyos. Bakit? Nakipagkasundo na tayo sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Kaya hindi na dapat tayo magkaaway ng ating Ama sa langit. Kaya nga paglalapit tayo sa panalangin, ang tawag natin sa Diyos ay Ama. Meaning, magkabati na. Wala nang gap, wala nang circumstances na magsasabi sa atin, nahihiya pa ako tumawag sa Diyos, nahihiya ako lumapit sa Diyos. Then hindi mo talaga totally in-embrace yung reality ng pag-invite sa iyo ni Jesus. Dahil ang unang kapangyarihan o benepisyo ng pagtanggap natin kay Jesus, naligtas tayo, at ano sabi dito, wala na tayo sa galit ng Diyos. Hindi na dapat sinumpa ang buhay ng mga Kristiyano. Pastor, bakit kaya ganito ang buhay namin? Puro pagsubok, iba na ho yan. Pag may pagsubok ang isang tao, hindi ho yan sumpa. Ang tawag ho dyan ay pagtitistis. Dahil sabi kanina ho, doon sa post ko ng isang araw, sabi ko, yung may matitinding pagsubok, yung may mga matitinding mga pinagdaraanan sa buhay, may matinding pagkatawag kasi ang tao na yan. Mag-i-amen po ba tayo dyan? Yung matitindi ang pagsubok, matitindi ang pagkatawag ng Diyos dyan. Kaya nga, pagka sinusubok ka, huwag kang lalayo sa Diyos. Bagkus lalo kang lumapit sa Diyos at sabihin mo sa Panginoon, Lord, magpapagamit ako sa iyo. Kawawa yung demonyo. Kawawa yung kaaway na gusto kang ilayo sa Diyos dahil habang may pagsubok ka, lalo kang lumalapit sa Diyos, lalo kang gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Ang daming pagsubok. Ang lalaki ng pagsubok. Sabi ko sa inyo, mapalad ang taong nauna na ang pinakamalaking pagsubok dahil the rest, mani na lang. Hindi na malalaki. The rest na pagsubok ko, kayang-kaya na. Okay? Kapatawaran ng mga kasalanan, unang benepisyo natin. Lord, salamat kasi grabe. May benepisyo tayo, no? Pinatawad tayo nang wala tayong ginagawa. Bakit? Ano bang ginawa natin? Si Jesus ang gumawa ng bagay na ikapagpapatawad natin. Siya ang nagpapako sa krus, siya ang namatay sa krus, pero tayo ang pinatawad. Ano lang ang ginawa natin? Nanampalataya lang sa imbitasyon ni Jesus. Napaka-powerful. Pangalawa, kapayapaan at kagalakan sa banal na espiritu. Yun yung something na meron tayong laban sa labas, meron tayong pagsubok sa labas, pero pag matutulog tayo, may something na peace. Bakit po? Andito ang Diyos. May Diyos tayo sa kaloob-looban natin na nagsasabing, kalma, akong bahala. Buhay na walang hanggan at tahanan sa langit. Nandito pa lang tayo sa lupa, pero meron na tayong buhay na walang hanggan sa langit, at may tirahan na rin tayo doon. Andito pa lang tayo sa lupa, naka-prepare na. Bakit po? Dahil doon sa invitation na tinanggap natin. Napaka-powerful. Patnubay at protection sa buong buhay. Mayroong package si Lord. Anak, pag anak ka na ng Diyos, tinanggap mo ang imbitasyon ng Panginoon, then may protection. Ang paglapit sa Panginoon ay pagkakataon na mamuhay na may layunin. Ngayon, nung lumapit tayo kay Lord, ang buhay natin na walang purpose, ngayon punong-puno na ng purpose. Number 2, why Jesus Christ's invitation is powerful? Because it is able to proclaim the truth about the divinity of Jesus. Makapangyarihan ng imbitasyon ng Panginoon sa atin. Bakit po sa pamamagitan ng imbitasyon na ito, lalo pa natin makikilala ang pagka-Diyos ni Jesus. Nakita niyo po yun? Paglapit ng dalawang disciple, sabi nila, Lord, saan po kayo nakatira? Ang sabi ng Panginoon, hali kayo. Hali kayo at tingnan nyo. Verse 35 to 36, verse 40 to 41, pareho sila ng sinasabi. Sabi dito, we have found the Messiah. Ang sabi ng mga disipulo ni John the Baptist na naging disipulo ni Jesus Christ, natagpuan na namin ang Kristo. Yung Messiah ay Hebrew word, yung Kristo ay Greek word. Okay, we have found the Messiah, which means Christ. Ang kahulugan po yan sa dictionary ay anointed one or chosen one. Si Jesus Christ, nung nakita ng mga disipulo, sabi ng Panginoon sa mga disipulo, hali kayo at tingnan nyo, yung paglapit nila na yon sa imbitasyon ng Panginoon, hindi lang nila napuntahan yung bahay, hindi lang siya nakatira sa bahay ni Jesus, ang totoo, nakilala nila talaga yung totoo kung sino si Jesus. Sabi ng mga disipulo, we have found the Messiah, which means
Anointed One, the promised deliverer of the Jewish nation, and last, the Savior of humankind. Yan. Nung pumunta sila sa imbitasyon ng Panginoon, kaya siya naging powerful. Alam nyo, pagkatapos nito mga disipulo na ito, makilala si Jesus Christ, pagkatapos nilang makadaupang palad si Jesus Christ, nagkaroon sila ng fellowship, nagkaroon sila ng relasyon. Bakit po nagkaroon ng relasyon? Naging Savior nila at the time si Jesus Christ. Etong mga disipulo na to, hindi na sila pumayag na hindi nila i-share si Jesus na Savior ng sangkatauhan. Napaka-powerful. The moment na in-accept natin ang invitation ng Panginoon, gagawin tayo ng Panginoon na mga disciple niya. Okay, yun ang number 2. Ito number 3. Why Jesus Christ's invitation is powerful? Because it is able to change or transform a person's life. Yan tayo magtatapos. Napaka-powerful ho ang invitasyon ng Panginoon sapagkat ito ang pinakamatindi. Nagbabago siya ng buhay ng isang tao. Amen po ba? Tayo ho, before, kung malalaman natin yung una nating mga pagkatao, parang, Lord, walang sense ang buhay ko. Walang purpose ang buhay ko. Then, nung nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin ang invitasyon niya sa ating buhay, eto, nabago ang buhay natin. Because it is able to change and transform a person's life. Paano ko nasabi yan? Sabi dito, last verse, 42. Okay, sabi ni Jesus Christ, you are Simon, the son of John. Okay. Yung mga disipulo, wala pa si Pedro ha, yung dalawang disipulo na pumunta kay Jesus Christ ay hindi yung si Simon. Sino yung isa? Si Andrew. Kapatid siya ni Simon Pedro. You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas, which means Peter. Anong kahulugan ng Peter na yan? Jesus gave Simon the name Peter, which showed before Peter and others how he could change a person into the type of person they never thought they could become. Okay. Once na nagpangalan ng Panginoon ng isang bagong pangalan, mayroon yung significance. Okay? Sabi ng Panginoon, ikaw si Pedro, ikaw si Simon, na sa oras na ito, tatawagin kang Pedro, na ang ibig sabihin ng pangalang yon ay rock. Ano kaya yung bato na yan? Okay. Doon sa word na yon, isipin nyo, from fisherman, fisherman po si Pedro, pero binago ng Panginoon, ginawa niya siyang, sabi ng Panginoon, tinatawag kita, Simon, at gagawin kitang Pedro, dahil si Pedro ho ang magiging pinaka-elder ng Christianity. Nung panahon nila, si Pedro ho ang pinaka-leader sa lahat ng mga disciples. Kasi sinabi ng Panginoon, mula sa pagiging mangingisda, gagawin kitang disipulo. At binago ng Panginoon, saan nag-umpisa yan? Binago ng Panginoon ang identity ni Pedro, yung pagkakakilanlan mula sa pagiging mangingisda, naging mangangaral ni Jesus. Mangingisda, tas naging mangangaral. Kailan nag-umpisa ang pagbabago ng Diyos sa buhay ni Pedro? Nung moment na tinanggap ni Pedro yung imbitasyon ni Jesus. May matinding impact. Inayos ng Panginoon ang identity o binago ng Panginoon ang identity ni Pedro, yung kanyang character at yung kanyang calling. From fisherman to preacher, to become a preacher. Si Pedro ho ay naging isang powerful na mensahero ng Panginoon. Marami din siyang ginawang himala, hindi dahil may kakayanan si Pedro, kundi dahil may kapangyarihan yung tumawag sa kanya. Amen po. Okay, balikan ko lang. Kanina yung tanong natin, why Jesus Christ's invitation is powerful, at iba ito sa lahat ng imbitasyon, dahil ang kanyang paanyaya ay kayang sumagot o tumugon sa mga malalalim na tanong at pangangailangan ng tao. Yun ang nakita natin. Yung malalim na tanong ng mga disipulo ni Juan, na hindi masagot ni Juan, nasagot ni Jesus Christ. Okay? Yung malalim na pangangailangan ng mga disipulo ni Juan, na hindi niya natugunan ni Jesus. Ano yung malalim na yon na kailangan ng mga tao? Kailangan nila ng kaligtasan. Kailangan nila ng security. Kailangan nila ng mga na magliligtas sa kanila at magbibigay ng eternal na mga bagay. Hindi kaya ni Juan, kaya ni Jesus. Amen po. Dahil ang kanyang paanyaya ay iba sa lahat ng paanyaya sapagkat sumasagot at tumutugon ito sa malalim na tanong at pangangailangan ng mga tao. Ito ay tumutugon at sabi dito, ang paanyaya ni Jesus Christ ay kayang maghayag ng katotohanan patungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Hindi kayang sagutin yun ni Juan, pero kayang sagutin ni Jesus. Last, ito ho ay nagbibigay o magbibigay ng bagong buhay ng isang tao. Yan ho yung mga kakayanan at kaiba sa lahat ng paanyaya. Tandaan,
Hanggat hindi natin pinapansin ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay, eto naman ho, huwag ninyong kakalimutan to. Tandaan, kung hanggang ngayon hindi natin pinapansin ang paanyaya ng ating Panginoon sa ating buhay, sabi dito una, hindi natin malalaman ang mga sagot at matatanggap ang mga bagay na pupuno sa ating buhay. Tandaan nyo ha, Jesus is the answer. The moment na may mga tanong ka sa iyong buhay na hindi kayang sagutin ng tao, may mga kailangan ka na hindi kayang isatisfy ng mundo, si Jesus ang sagot. Amen. Jesus is the answer. Sabi dito, gusto mo bang malaman ang sagot sa tanong mo na di kayang sagutin ng tao? Gusto mo bang magkaroon ng mga bagay na hindi kayang ialok sa iyo ng mundo? Jesus is the answer. Ano ang conclusion? Lumapit tayo kay Jesus. Kung si Jesus ang sagot, lumapit tayo sa Panginoon. Hanggat hindi natin pinapansin ang paanyaya ng ating Panginoon, hindi natin siya makikilala ng lubusan. Hanggat hindi tayo lumalapit sa paanyaya ng Panginoon, hindi natin siya kailanman makikilala ng lubusan. Then finally, sabi dito, hindi mababago ang ating buhay. Once na in-ignore natin ang imbitasyon ng ating Panginoon, hindi kailanman mababago ang ating buhay. Kayo ho, at tayong lahat na nandito na nag-respond sa imbitasyon ng ating Panginoon, dapat meron na tayong bagong buhay. 2 Corinto chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, ang nakay Kristo na ay isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen po, maniwala mo kayo, ang tunay na born again, nagbago ng buhay. Okay, last na. Hamon, tumugon tayo sa paanyaya ng ating Panginoong Hesus na lumapit tayo sa Kanya upang makita at maranasan natin ang mga bagay na sasagot o tutugon sa ating malalim na tanong at mga pangangailangan. Lord, sa oras na ito, mayroon akong mga tanong, mayroon akong pangangailangan na walang makapag-satisfy sa akin. Kapatid, lumapit ka kay Lord. Pastor, paano ako lalapit? Sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pagsamba, sa pamagitan ng pagdalo sa gawain, paglapit sa Diyos siya. Magpapahayag ng katotohanan patungkol sa pagka-Diyos ni Jesus dahil minsan may mga time sa buhay natin ho na nag-aalinlangan tayo kung Diyos ba talaga si Jesus. Kasi maraming mga tao naniniwala si Jesus ay tao lang, marami naniniwala na si Jesus ay propeta lang, pero ang sabi ng verse, hindi siya basta lang. Siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Then sabi dito ho, si Jesus ay makapagbabago ng ating buhay. The moment na tumugon tayo at lumapit tayo sa ating Panginoon, sa paanyaya ng ating Panginoon, magkukos ito ng pagbabago sa ating buhay. Mga kapatid, isa sa pinakamalambing, pinakamasarap pakinggan na verse sa Biblia, sabi ng Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lapit kay Jesus. Amen po. Lumapit tayo kay Jesus. Si Jesus lang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan, magbibigay sa atin ng kalakasan, at magbibigay sa atin ng tunay na katagumpayan. Lumapit lang tayo kay Jesus. Amen po. Yan ang huling hamon. At yan ho ang iiwanan kong verse sa oras na ito, na mamaya pag-uwi natin, Lord, bigat na bigat ako, hindi na wala, Panginoon Lord, yung kabigatan, hindi na wala, Panginoon Lord, yung hirap na nararamdaman ko, then kay Jesus kalalapit, wag sa tao. Kaya ni Lord solusyonan ng lahat ng mga nararamdaman natin. Then nabasa natin kanina, nag-offer ang Panginoon ng isang powerful na message na nagsasabi, maraming benepisyo ang lumalapit sa Kanya. Amen po. Tinutugunan ng Panginoon ang pinakamalalim na tanong at tinutugunan ng Panginoon ang pinakamalalim na pangangailangan ng isang taong lumalapit sa Kanya. Amen po. Come and see the powerful invitation of Jesus Christ. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.